umiiyak po ngayon ang mga abogado ni Duterte, ni Sara Duterte, dahil nga po hindi po pinayagan ng Korte Suprema. Ang pinaka-petisyon pala na tinabla ng Korte Suprema ay petisyon ni Torion at ni Jamie Bondoc. Aray ko. Tinabla po. Nga. Tuloy po tayo sa 14. Malalaman na natin ang kawalangyaan ni Duterte. Pero yung abogado po ni Sara ay hindi po nagpapatinag. Aray ko. Pakinggan natin to. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan. Uy! Whether sa impeachment or sa eleksyon. Uy! Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara, masamang tao, corrupt. Ano bang ano mo, ha? Ano bang sinasabi mo? Naniniwala talaga kami masamang tao yan? Ano gusto mo? Aray ko. Ano ba to? Magandang umaga, Jayden Admar. Salamat ulit sa pag-imbita. Opo. Attorney, linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel VP Sara Duterte doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po. Hindi po tayo kasama doon. Hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Opo. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. Putik, no? Wala palang laman eh. Alam mo, eto lang sa'yo, attorney, ha? Attorney na anak ni Mr. Salsal. Mr. Panelo. Ha? Kung wala palang ebidensya, bakit hindi po humarap? Yun naman po ang ng taong bayan eh. Kung wala po tayong ebidensya, ba't hindi po tayo humarap? Tama, mali. Kasi kung wala pong ebidensya, di dismiss. Panalo si Sara Impacta Jablita. Aray ko. Diba? Kayo po, i-apply natin sa sarili natin. Halimbawa, ako, si Nyolo, nakikita ko po, yung korte na nagkaso sa akin, wala pong sapat na ebidensya. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ako nagdetrep sa kanino mang tao. Di puntahan ko nang matapos. Hindi po yung umiiwas tayo, Mr. Attorney. Aray ko. Hindi ko po hinahama kayo, ha. Pero sa isang attorney na ganyan ang mindset, abay nakakagulat. Sabihin na po natin, nag-imbento si Luistro, nag-imbento si Torion, nag-imbento si Joel Chua, nag-imbento si Abante, nag-imbento si Dilima, nag-imbento ang Akbayan. Bulaan sila, sinungaling sila. Anong dapat gawin ni Sara? Haharapin ko ang impeachment. Pupuntahan ko ang impeachment para supalpaling ko tong mga to na sinisira ang pangalan ko.
Ikaw na mismo nagsabi walang sapat na ebidensya. Bakit hindi umarap? Aray ko. Ama mali! So hindi dapat ganon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kumpleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Ano daw? Ang Supreme Court ang nagsabi sa kanilang resolution, attorney, ang sabi ng Supreme Court, bigyan ng due process ang akusado. Binigyan ng due process. Di ba? Binigyan ng due process. 10 days pa nga eh. Binigyan ng due process. Ano pa? Pinakitaan ng mga impeachment complaint. Kaso hindi niya inarap. Kung naniniwala kayong mahina, dapat inarap niya. Hindi niya inarap. Walang naging problema sa Kongreso. Ang problema, si Sara, magnanakaw. Yung po problema eh. Yung po ang problema, si Sara po magnanakaw. Aray ko. Diretso. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? So nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na na-commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal or yung irinereklamo. Sa'yo na pala nang galing eh. Sabihin natin yung death threat. May na-commit ba? Ba't hindi niya inarap? Alisin na natin yung confidential funds. Alisin natin yung ill-gotten wealth. Dito tayo sa death threat. Hindi ba sapat na ebidensya yan? Hinarap ba? Hindi. Wala nang confidential funds. Pabayaan na lang natin yon. Hayaan na natin ill-gotten wealth. Hinarap ba o hindi yung death threat? Within 10 days. Aray ko. Ikaw mismo nagsasabi. Sila mismo ang Committee on Justice maghahanap ng probable cause. Ba't hindi niya inarap yung death threat? Hindi niya sinagot na mali yan. Anong sagot niya doon sa video? Ang sabi niya, kahapon nung dilive natin, sinabi ko yon, pag pinatay na ako, may kausap ako. Umamin si Sari. Sinabi ko yon. Pag pinatay ako, baka nakalimutan ni attorney. Attorney, paparinig ko lang sa'yo ha. Paparinig ko lang sa'yo, attorney. Baka sabihin mo, bias tayo eh. Parinig ko sa'yo ha. Para sabihin mo sa papa mo, mali ka. Parinig ko sa'yo, attorney. Para sabihin mo sa papa mo, mali ka. Sabihin mo, papa, mali ako, papa. Aray ko. Ayan na, attorney ha. Eto na lang tayo. Death threat na lang tayo, death threat. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. Malinaw, attorney. May ebidensya na. Sa death threat na lang tayo. Ang sabi niya, pag namatay siya, may kinausap talaga siya. Ulitin ko sa'yo, attorney, para sabihin mo sa papa mo. Pag namatay ako, I already asked. I already asked. May kausap siya. Probable cause? Meron.
Ebidensya? Meron. Ito mismong video na to. Aray ko. Oh. Inulit niya pa. Oh. Isa pa para malinaw. Sabihin mo uli sa papa mo. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Oh, hindi lang daw 2. Dinagdagan niya pa 3. So, my question now Oh. to the administration, Oh. is revenge from the grave a crime? Ah. Ngayon, sagutin mo yan. Oh. Is the revenge from the grave a crime? Anong sagot dyan? Oo. Diba? Oo. Dahil kung may death threat ka, dahil kung pinatay ka, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Diba? Ang gagawin mo, magsasampa ka ng kaso. Irereklamo mo sa hukuman. Irereklamo mo sa kapulisan para aksyonan. Oh. Ano? Aray ko. Ano? Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Ganitong act, pag namatay siya, papatayin niya rin yung pumatay sa kanya? Ano yan, Netflix? Aray ko. Ha? Ano yan, barbaric style? Hindi ganun hindi barbaric style dito. Pag pinatay ka, anong gagawin mo? Bibigyan ka ng hustisya sa tamang platform, which is hustisya, justice system, kapulisan. Oh, Aray ko. oh, yan ang sinasabi ko. Diretso. Kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Oh, Hindi ito pwedeng fishing. paano nila masusuri kung hindi siya uma-attend? Aray ko. Aatin siya dapat para malaman yung side niya. Di ba, complainant at akusado. Complainant lang nandun. Hindi niya sinagot kung tama ba yung akusasyon ng complainant. Sino may mali? Aray ko. Expedition na ngayon sila magsasampina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon. Hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso. Kaya, tingin ko, malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga, malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives. Nakasama na nga. Alisin na nga natin yung confidential funds, ill-gotten wealth. Miski kami alam namin eh. Ang ebidensya yung death threat niya. Anong tawag nyo doon? Ultimate facts na yun. Aray ko. Oh, hindi niya dinipensahan yun. Yun na lang ang depensahan niya, hindi niya pa nga nagawa. Ang anong depensa niya sa video? Ang sabi niya, pag namatay ako, may kinausap talaga ako. Oh. Oh, inamin niya eh. Sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ituloy, ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. In fact, sabi nga nila, tingin nila, sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. Oh, kita mo? Dati, 1/3 of vote, dinala kagad sa Senado. Anong ginawa nila? In-archive. Dati, 1/3 of vote. Sabi nyo, unconstitutional. Hindi binigyan ng due process, minadali, pinagtulungan, pinagsabuatan. O ngayon, hinihimay-himay, ayaw nyo pa rin. Aray ko. Ngayon, gusto nyo na naman sa Senado.
Eh, dapat sinabi nyo. Para nag-1/3 of vote na lang. Diba? Si Sara may gusto nito. Nilapit niya sa Korte Suprema, wala siyang due process. Ngayon binigyan ng maraming due process, ayaw nyo pa rin. Aray ko. Nawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos, yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon. Imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. Umabuso na naman, oh. So wala pala talagang magandang ginagawa ang Kongreso sa inyo. Wow. Aray ko. So hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Eh, kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, edi sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero Putik, tanda mo, attorney, ha? Attorney, ang mikrobyo, hindi bini-baby. Ha? Hindi bini-baby ang mikrobyo, attorney. Tandaan mo yan, hindi bini-baby ang mikrobyo. Aray ko. inabuso niyo yung proseso, iniyurakan niyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapi yan, 'di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po ng sa petisyon ni Vice Hoy, President. sa ano to SMNI, the fake news channel. Yung sabi mo, mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar dyan sa argument na yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin, ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasabpina nila ngayon, sinama ko na doon sa complaint. Tapos ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee wala na siyang kailangan gawin kundi suriin. Para hindi maging questionable itong proseso. Dapat pinayagan ng Supreme Court yung TRO. Aray ko. Dapat pinayagan ng Supreme Court yung TRO nyo kung mali ang Kongreso. Aray ko. Diba? Kasi, ang sabi lang, comment. Mag-comment lang. Comment lang. Pero anong ginawa nila, 'di ba? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint. Hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, napahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Yun ang pinaka-importante dito. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Di ba kikita na lang natin sa impeachment? Makikita natin. Aray ko. Makikita natin kung hindi kayang talunin. Hindi natin kayang talunin ng katotohanan niyang pagnanakaw niya. Tingnan natin.
Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito. Politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Speaking of proseso, attorney, isa din po doon sa maling proseso, yung sa referral, kung na-obserbahan po ninyo, na-monitor po ninyo, kini-question kasi doon sa petition din, yung naging referral ng mga reklamo sa House Committee on Justice. Ayon nga sa kanya, ang opisina lamang ng Speaker ang nag-refer nito at hindi ang buong kapulungan bilang isang body na labag umano sa tamang proseso. Ano bang tama ho ba yung legal na perspektibo po nito? Hindi ko po din familiar dyan sa argumentong yan. Nakita ko pero hindi ko alam yung facts. Ang gusto ko lang sabihin tungkol dito is nakita ko kasi si Congressman Terry Redon na naglabas ng statement na ang pinaka-komento niya dito sa petisyon ay panlilin lang daw ito ng Korte Suprema at ng publiko. Ang gusto ko lang isagot dito is number one, pag sinabi mong panlinil lang ng Supreme Court, ang sinasabi mo is kayang linlangin ng Supreme Court. Hindi kayang linlangin ng Supreme Court. Mga justice yan, matagal na sa hudikatura, mga dating abogado or mga abogado. Talagang hindi din lang yung Supreme Court. Kaya nga, puro takbo kayo ng takbo dun Aray ko. Na matagal na. So hindi tamang sabihin na panlilin lang ito ng Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, makikita kung nagsisinungaling ka man or hindi ka nagsasabi ng totoo, madali niyang makikita ito. So, pag sinabi mong linilin lang mo yung Supreme Court, mababa ang tingin niya sa Korte Suprema. Diba? Number two, yung panlilin lang ng publiko, actually, si Terry Redon ang naglabas ng petisyon. Kung makikita nyo, hindi nagpa-media ang kampo ni VP Sara nung... Bakit hindi nagpamedya? Umamin na Umamin po. Tingnan nyo hindi nagpamedya. Bakit? Dahil makapal ang muka. 'Di ba? Malalaman po ng tao na siya'y takot na siya'y makapal ang muka. Dahil wala na siyang alam gawin kundi mag-Korte Suprema. Aray ko. Duwag. Kasi hindi ka dadagko-Korte Suprema. Alam mo kung wala kang kasalanan, sinasagot mo yan kahit saan man yan. Pero, si Sara, yung blood bath, blood burat. Aray ko. Dahil nila yung petisyon. Nung nakausap ko si Attorney Poa, mukhang last week pa na-file itong petition for April 1 certiorari and prohibition, pero hindi sila naglabas ng announcement or nagpa-cover sa media. Oo, kasi nga, hiyang-hiya na sila, hiyang-hiya na kayo sa taong bayan. Hiyang-hiya na kayo. 'Di ba? Sinikreto nyo, pero lalabas. Kasi nga, hindi na, nakakahiya ni. Takbo na kayo ng takbo sa Korte Suprema hindi nyo mapaliwanag yung pagnanakaw Aray ko. Tungkol sa petisyon, kundi si Terry Redon mismo ang naglabas ng petisyon. So, paano niya masasabing nanlilin lang sila ng publiko? Ang ginawa lang nila dito is nag-file sila ng petisyon sa tamang forum, sa Supreme Court, para questionin yung mga pang-aabuso nila sa proseso. At tumanggi po yung Supreme Court na magkomento muna at binigyan ng 10 araw. Ito maganda to. Pakinggan nyo po kung gaano kahinang abogado to House of Representatives na magkomento doon sa petisyon ng Vice Presidente. Ano ho ba yung ipinapahiwatig nito, Attorney? Normal naman yan sa any petition, papasagutin talaga yung respondent. So dito sa kasong ito, binigyan ng 10 araw yung House of Representatives or specifically yung House Justice Committee para sagutin yung reklamo nila VP Sara
Ang binabandera naman ngayon ng Kongreso ay hindi daw nag-issue ng Temporary Restraining Order or TRO itong Korte Suprema. So, binabandera nila ito bilang patunay daw na tama yung ginagawa nila at pwede silang tumuloy. Totoo naman eh. Tama naman eh. Hihinto ka lang pag may TRO. Diba? Natural. Saan man korte. Pag may TRO, hihinto ka. Pag wala, diretso. Aray ko. Tama, mali. Oh. Mga karayuma dyan na may kulubot. Diba? Pag may TRO, hinto. Kapag wala, diretso. Basic. Ang komento ko lang dito, hindi nangangahulugan na hindi nag-issue ng TRO. Oh. Ibig sabihin, legal na yung ginagawa nila. Ano daw? Aray ko. Yung TRO, Addictus Rex, immediate remedy yun, di ba? Aray ko. Addictus Rex, sumagot ka. Tawagin mo nga si Yusek para magkaalaman na. Aray ko. Di ba? Immediate remedy yung TRO. Ibig sabihin, kung may nakikita silang illegal, magti-TRO, immediate remedy. Aray ko. Diretso pa natin. 'Di ba? Maaari na hindi man mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, pero sa dulo i-void niya lahat ng proceedings. So Uy, itong sabi nila na see you on April 14, tuloy ang hearing. Sige, ituloy niyo 'yan, pero hindi nangangahulugan na nasa tama kayo. hindi, okay lang. Okay lang kahit hindi nakangahulugan na nasa tama kami. Sabi ni Romy Diaz, TRO, TT ni Roque. Tama. Aray ko. Diba? Paano hindi. Aray ko. Ayop ka, ano ba yung nabasa ko? Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ayop. Sige, diretso natin. Kasi at the end of the day, kapag sinuri, ang palagay ko is ma-void yung proceedings laban kay VP Sara. Bago ko ipasok kay partner attorney, mas magandang gawin siguro ng Kamara o ng House Committee on Justice attorney sa inyo pong tingin, wag mo nang ituloy. Dapat hintayin mo na yung magiging desisyon ng Supreme Court. Possible ba yun? Ano daw? Yun ang prudent na gawin. In pagka-korte ang pinag-usapan ko niya, lower court. Tapos may litigant na tumakbo sa Supreme Court or sa higher court. Pero walang inisyu na TRO. Yung mga lower court, in deference to the Supreme Court or to a higher court, ang ginagawa nila, pinagpapaliban muna yung mga hearing. Nako! Patay tayo dyan! Kasi baka nga naman, kahit hindi nag-issue agad-agad ng TRO, baka mag-issue in a few days or in the future, binibigyan nila ng deference yung higher court bago sila gumalaw. Pero sa akin, kahit ituloy nila mukhang tutuloy naman talaga nila sa April 14, sa akin, maganda din siguro na matuloy. Bakit? Kasi para makita ng Supreme Court yung pang-aabuso nila. Kita nyo? Kailangan daw, pag may TRO, wag mo na ituloy. Yeah ba? Kita nyo ha? Yan po ang The Fake News Channel. Hindi po pwedeng hindi ituloy. Itutuloy po yan. Impeachment po ito. Sa lower court, posible, maaari, kahit papaano, pwede mong ihinto. Pero ang impeachment po, hindi mo inihinto to. Hindi mo inihinto to, dire-diretso yan, forthwith nga eh. My God! Alam nyo, natutusin lang, pangarap ng tatay ko maging abogado ako eh. Kaso, nalulung ako sa gin.
Aray ko. Napaka-basic lang po napaka-basic lang po. Ang impeachment po, immediately. Forthwith. Nasa konstitusyon yan eh. Forthwith. Tapos may hihintayin mo yung TRO. Galawang Chis Escudero yan. Nangyari na yan noon. Galawang Chis Escudero po ito. Anong nangyari? Ginago lang po ang impeachment. Oh, kapag walang TRO, derecho. Forthwith eh. Ano ba yung forthwith? Sabihin mo yan sa daddy mo ha. Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga gate. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dedes.